Dumating na sina Knight at Lati sa lungsod ng Urok at gusto ni Knight na agad bumalik sa pangangalap ng impormasyon mula kay Akira, pero patuloy siyang hinihila ni Lati para mamasyal kaya't halos wala silang nagawang totoong trabaho buong araw. Kalaunan ay nagsawa na rin si Lati sa kasiyahan kaya nagpasya siyang magtrabaho at nilapitan ang isang adventurer na dumadaan. Sinabi niya rito na narinig niyang ang guild sa lugar na ito ay nagbibigay ng mga trabahong mataas ang bayad, kaya umaasa siyang makwento niya ang tungkol dito. Pero sinabi ng lalaki na mas mabuting umiwas sila sa guild dahil karamihan sa mga trabahong mataas ang bayad ay may kinalaman sa krimen o mga demonyo. Tinanong ni Lati kung anong klaseng krimen ang tinutukoy pero sinabi ng lalaki na hindi magandang pag-usapan ang ganitong bagay sa public na lugar, at sa totoo lang ay hindi niya sana ito banggitin kung hindi lang siya na-distract sa dibdib ni Lati. Pagkaalis ng lalaki ay nakatanggap si Knight ng isang telepathic na utos mula kay Akira na mukhang nagmamadali, kaya kailangan niyang umalis agad at nag-alok si Lati na tumulong ng seryoso sa pagkakataong ito. Sa huli ay dumating sina Knight at Lati sa harap ng mansyon na pagmamay-ari ni Graham at mas malaki ito kaysa sa inaasahan nila. Ang misyon nila ay makakuha ng ebidensya ng mga masamang gawain ni Graham kaya't kailangan nilang makapasok kahit paano. Pero sinabi ni Lati na mas madali silang makakalusot sa seguridad kapag gabi kaya't bumalik na lang sila mamaya. Sumang-ayon si Knight at iminungkahi na sa ngayon ay pumunta muna sila sa guild para makita kung ano ang malalaman nila roon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating sila sa pintuan ng guild ngunit habang iniisip pa ni Knight kung paano makakaiwas sa pansin, pumasok na si Lati nang walang pag-aalala. Sa loob ay may 4 na adventurer na nagiinuman at agad nilang napansin ang pagpasok ni Lati. Sinabi nila na sarado na ang guild para sa araw na iyon at dapat na siyang umalis pero kung ganoon, tinanong ni Lati kung bakit naroon pa rin silang 4. Ipinaliwanag ng lalaki na ang lahat ng adventurer na gumagawa ng mga maruruming trabaho para kay Graham ay may libreng alak pagkatapos ng oras ng operasyon. Nang tanungin ni Lati kung anong klaseng trabaho ang tinutukoy at sinabi niyang lihim iyon at muli siyang pinaalis. Gayunpaman ang kaibigan niya ay muli ring na-distract sa dibdib ni Lati kaya iginiit nitong handa siyang magsalita kung gagawan niya siya ng kaunting pabor, pero masyado itong mapanghawak kaya magalang siyang pinaupo ni Lati laban sa kalooban nito at umalis. Paglabas nila ay binanggit ni Knight na ito mismo ang dahilan kung bakit dapat may plano bago basta pumasok, pero sinabi ni Lati na naging maayos pa rin ang lahat dahil nakakuha siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa pangyayaring iyon. Gaya ng napansin na hindi nagtutugma ang loob na kisame ng guild at ang panlabas na itsura nito, kaya malamang ay may nakatago na silid sa loob ng gusali at dahil dito ay gusto ni Lati na ipasuri ito kay Light, kaya bigla niya itong inihagis papasok sa isa sa mga sulok ng gusali. Hindi natuwa si Magli sa biglaang paghahagis na iyon pero nakapasok naman siya sa loob kaya nagsimula siyang maglibot at kalaunan ay may namataang isang papel sa ibabaw ng mesa na may nakakagulat na impormasyon. Agad bumalik sina Knight at Lati kay Akira dala ang papel upang ipaalam sa kanya ang kanilang natuklasan, at nagpasalamat si Akira kay Lati sa pagtulong sa investigasyon. Nang suriin niya ang papel ay naglalaman ito ng mga detalye tungkol sa paggawa at pamamahagi ng isang enhancement drug, pati na rin ang slave trade at pagpapautang ng mga mercenaryo sa kaharian ng Redes. Lumalabas na totoo ang lahat ng sinabi ni Crow tungkol kay Graham subalit may kaunting pag-aalala pa rin si Akira. Malamang ay tunay ang mga dokumentong ito dahil mahirap mapeki ang ganitong klaseng impormasyon, pero sa tingin niya ay masyadong naging madali ang pagkuha nila nito at sang-ayon sila dahil walang saysay na itago ni Graham ang ganitong kasensitibong impormasyon sa guild kung maaari naman niya itong itago sa kanyang napakalaking mansyon. Naniniwala si Crow na ang tanging paliwanag ay sinadya ni Graham na mananakaw ang mga dokumento pero hindi sa gabi. Samantala ay makikita si Graham na may pulong kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi niyang may mahahalagang dokumentong nawawala. Mukhang takot na takot ang mga lalaki pero sinabi ni Graham na walang dapat ipag-alala dahil alam niyang hindi sila ang nagnakaw. Sinadya niyang iwan ang mga iyon para matukoy ang traidor sa kanila, ngunit may ibang nakakuha ng mga dokumento bago pa iyon. Gayunpaman ay alam pa rin niya kung sino ang lalaking nasa kaliwa na naglalabas ng impormasyon. Kaya inutusan niya ang mga gwardya na patayin ito agad at pagkatapos noon ay sinabi niya sa iba na maaari na silang magpatuloy sa kanilang negosyo gaya ng dati, pero inutusan din niya silang hanapin ang taong nagnakaw ng mga dokumento mula sa guild.
Samantala pabalik sa hotel ay ipinaliwanag ni Crow kay Oda na naniniwala siyang ang lahat ng ito ay isang plano para magsimula ng digmaan, malamang ay binabayaran ang isa sa mga tauhan ni Graham upang maglabas ng impormasyon sa kaharian ng Red Disc, pero bago pa nito makuha ang mga dokumento para ipasa ay nauna na itong nakuha ni Knight. Tinanong niya kung bakit gustong magsimula ng digmaan ng Riz, at ipinaliwanag ni Crow na nais ng hari ng Riz na gamitin ang kaguluhan upang buhayin muli ang kanyang namatay na asawa at di iyon pinaniwalaan ni Amelia, dahil ang resurrection spell niya ay gumagana lamang ilang araw matapos mamatay ang isang tao. Pero binanggit ni Crow na may isa pang spell na tinatawag na equivalent exchange na kayang bumuhay ng patay kahit gaano pa katagal, kapalit nga lang ng napakaraming buhay kaya't ang pagsisimula ng digmaan ang pinaka-epektibong paraan upang makuha ang mga buhay na iyon. Hindi nagustuhan ni Lati ang tunog ng planong iyon kaya sinabi niyang hindi niya ito hahayaang mangyari, ngunit nagtataka si Knight kung paano napakarami ng alam ni Crow tungkol sa mga nangyayari sa kaharian ng Red Disc at ipinaliwanag ni Crow na malapit siya kay Jill, na dating isang knight doon. Sa katunayan ang dahilan kung bakit natanggal si Jill sa kanyang posisyon ay dahil pinigilan niya ang naunang pagtatangka ng hari na magsimula ng digmaan laban sa bansang Yamato. Nagalit ng husto si Akira nang marinig ang lahat ng ito kaya't sinimulan niyang mapunit ang mga dokumento upang siguraduhing hindi magkaroon ng dahilan ang hari ng Red Disc na magsimula ng digmaan. Ngunit sinabi ni Crow na nagsasayang lang siya ng oras dahil hanggat patuloy ang pagtatraffic ni Graham ng mga tao mula sa Red Disc, patuloy ding lilito ang ebidensya at sa huli ay makararating pa rin ito sa Redes at bukod pa rito, karamihan sa mga kaklase ni Akira ay nasa loob pa rin ng Royal Palace at kapag sumiklab ang digmaan, malamang ay ipadala sila sa front lines kaya sila ang unang mamamatay. Hindi naman talaga iniintindi ni Akira ang karamihan sa kanyang mga kaklase maliban kay Esekina, pero hindi niya rin kayang hayaan na mamatay na lang sila dahil mag-iiwan iyon ng masamang pakiramdam sa kanya, kaya wala rin siyang masyadong pagpipilian. Alam niyang kung mapapatay niya si Graham kahit pansamantala ay mapipigilan niya ang digmaan, pero hirap siyang tanggapin ang ideyang iyon at ramdam ni Lati na sobrang bigat na ng sitwasyon para sa lahat kaya't para gumagaan ang pakiramdam, sinabi niyang may nakita siyang restaurant na may meat buffet promo at may bookstore din na malapit. Alam niyang mahilig kumain si Amelia at mahilig magbasa si Akira kaya't naisip niyang magandang paraan iyon para maalis muna ang isip nila sa problema at sumang-ayon si Knight. Sa tingin ni Akira ay mabuti ring magpahinga muna kahit sandali kaya't umalis silang lahat, at plano niyang dumaan sa bookstore habang si Lati at Amelia naman ay pupunta sa restaurant para sa buffet. Habang tumitingin si Akira ng ilang libro ay may isang nakakahinalang lalaki sa tabi niya na biglang hinablot ang kanyang bag at tumakbo papasok sa mga eskinita. Nabawi ni Knight ang bag para sa kanya pero nagulat siya na naging sobrang lutang si Akira at hinayaan na manakawan ng ganong klaseng tao. Sinabi niya na marami lang talagang iniisip si Akira at alam nito kung ano ang bumabagabag sa kanya kaya tinanong niya kung gusto niyang pag-usapan iyon. Sabay silang nagtungo sa fountain at ipinaliwanag ni Akira na hindi niya maalis sa isip ang sinabi ni Lati. Minsan nang sinabi ni Lati na ang pagpatay sa isang tao ay parang pagnanakaw ng kanyang kwento, ngunit ang pagpatay kay Graham ang pinakalohikal na desisyon sa sitwasyong ito at isa rin siyang assassin kaya siya ang pinakaangkop sa gawain. Gayunpaman hindi pa siya talaga nakapatay ng kahit sino kaya't hindi rin siya ganap na assassin. Noong nasa dungeon pa sila ay hindi niya nga nagawang patayin ang demonyo kahit sinusubukan siyang patayin nito, kaya baka hindi talaga siya para sa ganitong gawain. Ipinabatid ni Knight na ang pinakamahalaga ay nakaligtas siya sa laban kaya't hindi mahalaga na hindi siya nakapatay. Tinanong ni Oda kung sinasabi lang ba niya iyon para gumagaan ang kanyang pakiramdam ngunit iginiit ni Knight na seryoso talaga siya. Ayaw niyang matulad si Akira sa kanya noon dahil kapag kumitil ka ng buhay ay unti-unting natutuyo ang puso mo, at habang mas maraming buhay ang kinukuha mo mas kaunti ang nararamdaman mo at ayaw niyang maranasan iyon ni Akira. Pero sa parehong panahon ay may mga sitwasyon na hindi niya maiwasang pababagsakin ang kalaban kung ito ay para protektahan ang mga mahal niya sa buhay, kaya sa mga ganitong kaso hindi na kailangang sisihin ni Akira ang sarili niya at napagtanto niya na tama si Knight. Pero nag-alinlangan pa rin siyang magpasya at iniisip niyang baka mahina lang talaga siya. Ngunit taliwas doon at idinagdag ni Knight na si Akira ang pinakamalakas na tao na nakilala niya, at siya ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong magbago para sa ikabubuti at kahit hindi niya alam kung bakit nagbago ng isip ang Demon Lord tungkol sa pakikipagkita kay Akira, determinado siyang manatili sa tabi niya hanggang sa huli.
Handa pa nga siya na ang magsagawa ng assassination kapalit niya kung gugustuhin ni Akira, pero sinabi ni Akira na hindi siya duwag para ipasa ang bigat ng responsibilidad sa kanyang familiar, kaya siya na mismo ang gagawa nito. Una ay balak niyang imbestigahan ng personal si Graham para masigurong karapat-dapat talaga itong mamatay, pagkatapos noon saka siya magpapasya kung itutuloy niya ang assassination o hindi at dahil dito, tinipon ni Akira ang iba at sabay-sabay silang nagtungo sa guild. Ngunit nalito si Amelia dahil kung gusto talagang hanapin ni Akira si Graham, mas makatuwirang pumunta sa kanyang mansyon at sinabi ni Akira na hinding-hindi papayag si Graham na makipagkita sa kanila pero dahil siya ang may-ari ng guild, siguradong darating din siya roon sooner or later. Plano niyang pumasok at tanungin ang staff kung anong oras karaniwang dumarating si Graham para makabalik sila sa tamang oras, pero nag-alala si Lati na baka makilala siya ng mga tao sa loob dahil nandoon siya kamakailan, kaya nagpasya siyang maghintay na lang sa labas. Pagpasok pa lang nina Akira at Amelia ay may isang lalaki sa counter ang pumansin sa kanila at sinabing hindi iyon lugar para sa mga bata kaya mas mabuting umalis na sila. Binanggit ni Amelia sa lalaki na wala silang pakialam sa kanya at gusto lang nilang malaman kung kailan darating ang guildmaster kaso medyo bastos ang tono niya. Dahil dito ay nainis ang lalaki at tumayo para turuan siya ng leksyon at sumuntok ito. Pero agad itong nahuli ni Akira at muntik na rin itong sumipa at bago pa tuluyang uminit ang sitwasyon, may isang babaeng naka-wheelchair ang lumabas mula sa likuran at sinigawan siya na tumigil sa panggugulo. Lumapit siya kina Akira at Amelia at humingi ng paumanhin sa asal ng kanyang kasama, ngunit matapos silang pagmasdan ng mabuti at napagtanto niyang sila ay si Princess Amelia at ang silent assassin, agad na naunawaan nito na malaki ang pagkakamali niya kaya para bumawi ay ipinagtimpla niya sina Amelia at Akira ng tig-isang tasa ng tsaa at mahinahon na humingi ng tawad sa kanilang asal kanina. Hindi makapaniwala si Carrie na hindi nakilala nito si Akira kahit napakalaki nitong fan niya, nandoon daw siya noong nilipol ni Akira ang napakalaking horde ng mga halimaw, at matapos masaksihan ang kahangahangang pagpapakita ng lakas ay naging diehard fan siya. Pero hindi niya inakalang mukhang ordinaryo lang si Akira sa personal kaya hindi niya ito agad nakilala. Siniguro ni Carrie sa dalawa na kahit medyo mainitin ang ulo at tanga siya at hindi naman siya masamang tao kaya huwag na sana nilang dibdibin ang nangyari. Muling lumuhad ito para humingi ng tawad at tinanong si Akira kung maaari siyang maging apprentice nito, pero sinabi ni Akira na hindi siya tumatanggap ng apprentice kaya nagsasayang lang ito ng oras at bigla namang narinig ni Akira ang pagbukas ng pintuan sa harap at may ideya na siya kung sino iyon. May mga kamera na naka-install sa buong lugar kaya't malamang ay binabantayan na sila ni Graham mula pa nang pumasok sila, at mukhang espesyal ang interes nito kay Amelia at lumingon ito sa kanya at nagpakilala, kasama ang kanyang malaking noo.